po ba, ang pinaka-sentro po kasi, ang pinaka-smallest unit in the society is family. Okay? So, kailangan nating i-discuss, ano ba ang sinasabi ng Biblia all about family? At ang sino po ba ang foundation ng isang pamilya? Si nanay at si tatay. Si nanay ay ang ilaw ng tahanan. Totoo ba? Nagbibigay ba kayo ng ilaw sa pamilya? Ay, praise God. Oo. Tapos ang tatay, ang siyang haligi, pundasyon, di ba? So, kailangan ma-strengthen ang foundation, si nanay at si tatay, para po ang buong pamilya ay maging strong. Okay? Kapag strong ang family, then we have a strong church. If we will have a strong church, we will have a strong society. And if we have a strong society, sasabihin sa'yo ni God, good, faithful servant, welcome in heaven. Gusto niyo ba yun? Gano'n meron kayong reward sa heaven. So kaya po ngayon, nafo-focus tayo sa family series para po ma-strengthen natin kung ano bang sinasabi ng Bible all about marriage. Kaya kung last week, iko-combat natin lahat ng kasinungalingan daw that destroys the marriage. Ngayon naman ay creating a marriage full of love and laughter. Ayan. Tawa nga po kayo. Ha? Kilala niyo yan, no? Pang ang TV. Ang bayan, nung pinapakita niya, sabi ni Zoe, wow, look at you guys. So different person. Parang, bakit naman? Tapos sabi niya, kasi you're so thin there. So ngayon pala ang tataba na. Pero hindi ako na-open, kahit sabihin ako mataba, ang mahalaga ay healthy. Sa panahon ngayon, mas importante na ikaw ay healthy kaysa sexy. The new sexy is being healthy. Yung wala kang iniinom na maintenance, di ba? Ikaw ay malakas, nakakalakad pa, kumpleto ka pa yung buong katawan mo, at higit sa lahat, ikaw ay masaya. So itong hapon, hindi pala hapon, kasi maghapon ako eh. So ngayong umaga, creating a marriage full of love and laughter. Ang una kong tanong sa inyo, masaya ba kayo sa inyong asawa? Dito lang talaga yung masaya eh, no? Pato lang ang sumasagot. Dito po ba hindi kayo masaya? Paglaban nyo naman yung relasyon nyo. Yan tayo eh. Ulitin ko ang tanong, no? Masaya po. Sige. Ay, single kayo. Masaya ka po bang maging single? Ay, ayan. Maganda. Sige. Masaya po ba dito na kayo ay sa inyong asawa? Amen. Dito, maganda ang Dito, masaya ba kayo sa inyong asawa? Ay, medyo mas malakas. Mas masaya sila. Titingnan natin dito. Masaya ba kayo sa inyong asawa? Ay, mas malakas. Momski, malakas. Amen. Diba? Dito, papatalo ba kayo? Masaya ba kayo sa inyong asawa? Ikaw lang ang malakas. Sige nga, tingnan natin. Sabi sa Ay! Nga po pala, pasintabi po, no? Kinuha ko po yung mga pictures dahil naman love month. So, kumuha ako ng mga couples. Ayan, ngayon na po ako nagpapaalam sa inyo. Pag nakita nyo po yung picture na yun, maging proud kayo. Hindi dahil gusto namin kayong ipahiya, pero isa kayo sa nakikitang couple dito na sumusunod kung ano ba ang marriage, di ba? According to the Word of God. Tama ba? Okay lang ba yun, no? Ginawa ko lang naman to sa Facebook. So, I assume pag nasa Facebook, okay lang i-post. Kasi pinost nyo naman eh. Public na, di ba? Hindi ko po yan kinuha kung saan. Sa Facebook nyo pa lang, Facebook page nyo. Dahil friend nyo naman ako, so ina-allow nyo naman. Charot. So, nakita ko to, di ba? So, kilala nyo po. Ang sabi dito, Proverbs 10:22, pakibasa nga, Robert. Hindi, lahat tayo. 1, 2, 3, go! Yan. The blessing of the Lord reaches. Do you know that you are blessed? Di ba? Akala natin ang blessing lang is all about money. It's all about health. It's all about family. Actually, kapag kayo ay binigyan ng asawa, yung asawa ninyo is considered a blessing. Amen? Kasi yung asawa po ninyo, hindi lang po wife ito. So, kaya po sinabi kong asawa. Kasi baka magtampo yung mga lalaki. So, asawa, lalaki, at saka yung babae. No? So, kapag kayo ay pinagtagpo ng tadhana, pinagtagpo ni God, inalaw ni God na kayo ay magtagpo at kinasal, you are a blessing to each other. At kapag kayo ay kinasal, sabi dito, the marriage is blessed. So, therefore, He adds no sorrow to it. Yun ang design.
So dapat walang masyadong, ano ba yung sorrow sa Tagalog? Kapaitan. Grabe yung paita. Ang palaya, kapaitan eh. Ganit, hinanakit. Kumbaga walang kabigatan, hindi mabigat, magaan. 'Di ba? So kaya nga sabi ni Mako dito, to my happy thought. Ikaw nagsulat nito eh, 'di ba? 'Di ba? Totoo ba na si Robert ay your happy thought? Ay, ikaw ba nagsabi? So totoo ba si Mako is your happy thought? Yeah. Sabi niya, syempre, kasi ginano ni Mako eh. Charot. And then, ang sabi din sa Bible, Proverbs 18:22. Pakibasa nga po, Marvin. Hindi, lahat tayo. 1, 2, 3, go! Oh, di ba? Blessing ka na, may pabor ka pa. At alam nyo, ang pabor, hindi po yan nabibili. Si God lang ang nagbibigay niyan. Okay? Yung pabor kasi, sa tao kasi kapag, bigyan mo ng pabor yan, di ba? Kailangan magpadulas ka. Kay God, kapag may pabor ka, hindi mo kailangan magpadulas. Kailangan mo lang sumunod sa Kanya. And then, bibigyan ka niya ng lahat ng pabor. He who finds a wife, finds a good thing. So, yung wife pala is a good thing. Wow, di ba? And obtains favor from the Lord. So kung kayo ay nakita nyo ang inyong asawa, meron kayong pabor in a lifetime. Kasi habang buhay ang commitment sa pag-aasawa, di po ba? Sabi nga ni Apo, pag nag-asawa ka, si Apo yung lola naming namatay na, ano daw, kaning subo, hindi pwedeng iluwa. Bakit ba may bakit ba may ganung kasabihan? Kaning isusubo na mainit, parang kaning mainit na isusubo na hindi pwedeng iluwa. Tama ba yun? Ay, bakit kasi kanin? Ba't hindi pwedeng hotdog? Ay, ba't kanin hindi ulam? Di ba? Bakit kanin? Di ba? Tinapay. Oh. Pero, ibig sabihin, kapag nandyan na, hindi na kayo, wala nang balikan. Hindi na pwedeng isole. Kaya nga ang pag-aasawa is considered a major decision. Sabi nga natin, pinag-aaralan, 3 major decisions in life. Number 1, kung sinong God ang susundin mo. Maraming gods na ino-offer sa'yo. But who really the real God? Only Jesus. Number 2, isang major decision. Sinong pipiliin mong mapangasawa? Hindi lang kung sino yung nanligaw sa'yo, siya na nga. Unang tumibok, siya nga. Diba? Alamin mo, siya ba talaga ang binigay sa'yo ni God? Mararamdaman niyo yun. Katulad nung napangasawa niyo, di ba? Alam niyo sa sarili niyo na yung napangasawa niyo ngayon, siya talaga yung mapapangasawa niyo. Kumbaga siya yung makakatuluyan niyo. Naramdaman niyo ba yun? Yung iba, parang hindi ko naramdaman. Ngayon pa kayo nagdalawang isip ha, kasal na kayo. Ayan tayo mga kapatid eh. So, that's the second major decision. Ano yung pangatlo, di ba? Kung anong field, career ang katatahakin mo. Kasi it's your lifetime job. So kung halimbawa, tinahak mo, gusto ko maging engineer, more or less, field ng engineering. So kung gusto mo maging sales, more or less, field ng sales. Mahihirapan ka kung galing ka sa nursing, ang tagal mo na sa nursing, 20 years, tapos bigla ka magpupunta ka sa engineering. Parang ang layo, di ba? So kung sa una pa lang, dinesisyonan mo na kung saan yung papunta ka, then dun ka nga. As the man thinks he is, so is he. Amen? Amen. So, nag-survey daw, according sa Google. Sources across the web. So, hindi to galing sa akin. Sige nga, alamin yung mga natin. Ano daw ba yung mga reasons for unhappy marriage? Kanina, sabi natin, happy. Ngayon, meron bang dahilan kung bakit hindi ka masaya sa iyong pag-aasawa? Meron bang dahilan? Ayan tayo, perfect yung pag-aasawa nyo. Pagsasama nyo, simula umpisa. Ayan tayo, walang aminan dito. Bawal magsinungaling. Sige lang, tingnan natin, baka sakaling nandito. Ano yung palagay nyo yung madalas na pinag-aawayan o yung reason kung bakit hindi ka nagiging happy sa inyong pagsasama? Wala. Happy talaga kayo. Perfect. Sure Hindi talaga, hindi na-answerin yung panganalangin nyo. Number 1 daw, finances. Oh, ngayon, gumatanguyo kayo. Yan tayo, kanina ayaw sabihin. Ngayon, oo, yan tayo eh. Diba? Pag wala kang pera, ano yung madalas pinag-awayan ng mag-asawa? Pera. Saan ka na naman galing? Saan mo na naman inutang yan? Pumunta dito si kumare, nagungutang.
Saan na bang mabayad ko? Pumunta dito ang Meralco. Ano magkano na? Magkakaroon pa ng tuition fee. Oh, ang mahal na ng kuryente, magkano na ang bigas? Magkano ba ang bigas? 50. Sabi, 20 kilos lang. Oh, 50 na ngayon. Magkano na ang gas? Dati 50, ngayon 70 na ba? Oh, ilan po? Sorry. Ang sinasabi ko kasing gas, yung gas sa sasakyan. Tama po, kakabili ko ng LPG, 900. Oo, 900. Di ba, lahat nagmamahal. So kapag may problema sa pera, medyo magganit ang pagsasama. Totoo po yan, di ba? Anong isa pa daw? Communication gap. Yung bang, hindi kayo magkasundo, meron kasing mga tao no, na hindi masalita. Ganito talaga ako pinanganak eh. Talagang panis na laway lang ako, sumalampis. Talagang, anong gusto mo? Yeah, di ba? Parang ganun. Saan mo gustong kumain? Bala ka na. Ganyan. Sabihin mo! Nabuhay na naman. Oo, di ba? Sabihin mo! Di ba, isa sa mga reason kung bakit nagkakaroon ng problema kasi hindi kayo nagko-communicate. May problema ako. Anong problema mo? Dapat alam mo na yun. Manghula ka ba? Di ba? Kahit mag-asawa kayo, hindi rin niya alam kung anong pinagdadaanan mo unless sabihin mo. Sinasabi niyo ba, nag-uusap ba kayong mag-asawa? May mga lihim ba kayong tinatago? Parang iba. May pag ganon, may pag ismid. Kasi dapat wala. Ang mag-asawa, wala dapat lihiman. Mag-asawa na kayo, ba't mo pa ililihim sa kanya? Kahit anong gawin nyo, asawa nyo na yan. Hindi nyo na maitapon, di ba? Asawa nyo na. So, communication gap. Tama po ba? Check? Check. Number 3, trust issues, infidelity, and guilt. Makakapatid yan eh. Magpipinsan, magkakapatid, magkakamag-anak yan. Yan. Yung mga tamang hinala. Bakit ngayon ko lang dumating? Di ba tapos ng trabaho mo, alas 5? Bakit alas 9 ka na dumating? Oh, bakit nga ba? Oh, ba anong madalas na sinasabi? Traffic. Naniniwala kayo? Pag sinabi ng asawa niyong traffic, ayan tayo, parang hindi tayo nanonood ng TV Patrol eh. Ay, wala na palang TV Patrol. Meron ba? Ay, sorry. Nang 24 oras. Oh. Sabi dito, di ba, marami daw, traffic. Pag sinabi na traffic. Kasi dapat sa mag-asawa, laging dapat may pagtitiwala. Yun nga lang, turn is being earned. Ano siya? Ano ba sa Tagalog being earned? Ano ba? Sa trabaho ng being earned. Ayun, pinagtatrabahuan. Tatrabahuan ba? Parang ang pangit, no? Parang in-earn. Ano ba yun sa Tagalog? O basta, alam nyo na yun, no? Parang kailangan i-prove mo muna para magkaroon ng tiwala. Consistency is the key. Diba? Kung hindi mo bibigyan ng puwang iyong asawa para manghinala, wala siyang paghihinalaan sa'yo. Totoo yan. Tama? Tama, mga babae? Mga lalaki? Ay, taray, walang sagot. Perfect, ha? Ano daw ba? Ang susunod? Ay, eto. Para sa lalaki yata to, no? Diminished intimacy. Okay. So, pag pinag-uusapan kasi to, parang medyo ilag tayo eh. Lalo na yung mga babae, parang feeling nila, hindi sila komportable. Parang may something na. Kasi hindi na pag-aralan ng elementary. Elementary, high school, pinag-aralan, biology lang. Ano ang genitals ng babae, ano ang genitals ng lalaki. Pero hindi pinag-uusapan ang all about sex. Sabihin nyo nga po, sex. Okay, tayo, iba nahihiya. Dito, sabihin nyo, sex. IV. Tama ka, mapasunurin. Yung mga sinasabi kong mas malakas sana yung may asawa eh. Sabihin nyo nga po, sex. Yan, dito po. Parang active yung dito. Diba? Kasi, aminin po natin yan. Kapag pinag-uusapan, medyo may hindi komportable. Pero actually, sex is good. Sex is a gift from God. Pagkatapos kinasal sa wedding, anong ginagawa ng mag-asawa? Nagsisex. Wag na ganun. Nag-honeymoon. Diba? Ano? Kasi gift yun ni God sa kanila eh. To be one. To become one. Ay, bakit napindot? Oh, yan, napindot na tuloy. Oh. Tapos, ang sinasabi din dito, number 5 ay bad habits, addiction. Siyempre, ang isa sa nagbibigay ng conflict sa atin kapag addict ka, saan addict? Hindi lang sa shabu o addict sa, pinagbabawal ng baho.
Games, tama. Kasi nag-ano siya ng time. Saan pa? Sa alak, sa sigarilyo. Magkano ng isang pakete ng sigarilyo? Nung bata ako, 50 lang, di ba, Nay? 50 centavos lang yung Marlboro. Ngayon, magkano na isa? Magkano po? Naninigarilyo kayo? Alam nyo Imagine mo, 50 cents to 10 pesos? Ang 10 pesos, pwede mo ng pamasahe. Tama? Oh. Ay, kulang ba? Sorry. Okay, sorry. Mali ako. So, yung 10 pesos, pwede mo nang pambili ng kamatis. Pwede. Isang piraso. At least nakakabili ka. Pero ipagpapalit mo ba yung isang kamatis sa pangsawsawan mo sa galunggong kesa dun sa sigarilyo? Mas masarap, di ba? Bad habits. Ano pa ba yung mga bad habits na yan? Shopping ng shopping sa mga babae. Hindi mapakali. Mine! Yan! Laging may nakikita talaga ako dito. Na kapag pupunta ako dun sa live, is watching with you. Ay, taray! Kilala ko kung sino. Kaya alam ko kung anong wino-watch nyo, kung saan kayo nagmamine. Diba? Lack of time, number 6. Walang panahon. Kasi career. Magkaiba kasi kami ng time Panggabi ako, pang umaga. Paano na? Paano kayo nag-uusap? Diba? Siyempre, kailangan mag-provide ako sa pamilya. So, kailangan, yung career ko naman, kawawa ng boss ko. Your number 1 priority should always your spouse and your family. Secondary, alam niyo, pag nawala kayo sa company, pwedeng maki-replace Pero pag nawala kayo sa pamilya, hindi kayo pwedeng i-replace. Unless mag-asawa ulit, pag namatay ka. Buhay ka pa, pinagpapalit ka na, masakit yun. Diba? So ano pa? Number 7, physical abuse and emotional abuse. Dapat sa mag-asawa, wala yan. 0 yan. Hindi yan dinisign ni God. Kahit mas malakas ang lalaki, dinisign kayo na mas malakas para yung strength ninyo kaagapay dun sa weakness ng babae. Hindi yung strength ninyo ang gagamitin nyo para manakit, di ba? Ang kamay, sabi ko nga, saan ginagamit ng kamay? Panghaplos, pangmasahe, panggigil, di ba? Hindi pang nampal, panabunot. Ang emotions natin ginagamit para magmahal. Hindi po para magpuot, galit, hinanakit. Diba? At saan pa yung abuse? Minsan, verbal abuse. Hindi mo nga siya sinasaktan physically, pero grabe kang magsabi ng masasakit na salita sa iyong asawa. Sa ibang tao, ang galing-galing ng pakikisama mo, pero sa asawa mo, grabe ka. Bakit kayo ganyan? Charot, hindi kayo ganyan. Diba? Parang kung makapagsalita, napakabaduhan mo. Bakit mo sasabihin sa asawa mo kahit batugan siya? Ipag-pray mo. Sinaksawi ko ang batugan na ito. Diba? Diba? At least sinaway mo. Diba? Oo. Diba? At least sinaway mo. Oo. Diba? Ano pa? Number 8, unrealistic expectations. Nung bago kayo kinasal, yung mag-asawa pa lang, ibibigay ko sa iyo ang langit at lupa. Ngayon, anong binigay niya sa iyo? Lupa lang sa paso. Mga unrealistic. Sabi mo, nung pag mag-asawa tayo, may kayamanan kang papamana sa iyong nanay mo. Ngayon pala, utang pa lang pinamana. Di ba? Unrealistic. Bakit mo siya pinakasalan? For what reason? Bakit nyo nga ba pinakasalan yung asawa nyo? Ano bang reason? Naks. Totoo ba yan? Baka unrealistic expectations yan. Okay. Itong gusto ni God sa atin. Akala nyo wala? Akala nyo lang agony ang pagsasama? Hindi. Gusto ni God na i-enjoy natin ang buhay natin while here on earth. Di ba napakabuti ni God? Kahit na yung concern pa rin niya kung ano yung makapagpapasaya sa atin. And one way na makapagpapasaya sa tao ay ang kanyang asawa. Basahin natin ng buong puso. Ecclesiastes 1, 2, 3, go! Live happily. Sa iba, enjoy with the woman you love. Enjoy your wife. Enjoy, hindi endure. Grabe naman. Live happily. Hindi yung live, just live. Hindi ganun. May word siya, may adjective dyan na happily. Gusto ni God, happy ka. Diba? Hindi lang sino ba nagsabi nun?
Si Enrile. Galing mga uncle ah. Oh, hindi lang si Enrile. Gusto ni God, happy ka. So kapag dahil alam niya na it's a lifelong commitment, ang pag-aasawa, gusto niya yung lifelong commitment na yon, masaya ka. Kaya nga, binibigay niya, di ba, yung asawa as a blessing and a reward. Bakit daw? Through all the meaningless days of life that God has given you under the sun. Ang buhay natin dito parang ano lang, pagpikit mo, hindi mo alam, di ba? Walang sino man ang nakakaalam kung hanggang kailan lang tayo dito sa lupa. Anytime soon, pwede tayong mamatay. So, habang kayo ay buhay, make the most out of it. I-enjoy nyo ang bawat isa. Kasi tsaka lang kayo magsisisi pag wala na siya. Ay sana yung inihiling niya sa akin dati na mag-travel kami sa Hong Kong, Disneyland, tinupad ko na. Kasi dinidelay ko pa kasi hindi ako pwede mag-absent sa sa office eh. Ay sana yung hinihingi niya na lipstick, sana binigay ko na. 'Di ba? Kasi ang gusto kong kakabili niya lang ng lipstick kahapon, ngayon na naman, bibilan ko ba? It's up to you. Pero ang gusto ni God, i-enjoy mo yung inyong pagsasama. Bakit daw? The wife God gives you is your reward. Another na naman reward for all your earthly toil. Lahat ng pagod mo sa iyong pagtatrabaho. Pag uwi mo, merong mga mag-welcome sa'yo, Daddy! Mommy! Di ba? Ganun nga. Ako sa bahay namin, everyday na na umuwi ako, may sumasalubong palagi. Si Sam, kasi siya magpa-park ng sasakyan. Diba? Tapos lalabas yung dalawang anak, Mami, ganyan. Si Zoe, ang daming sinasabi. Kukwento siya kung anong nangyari sa kanya buong maghapon. Ang saya sa pakiramdam, di ba? That is your reward for all your earthly toil. Amen? Sa ibang version, wala sila eh. Sayang, charot. Sa ibang version, sabi dito, the wife God gives you is your reward for all your earthly toil. Relish life with the spouse you love each and every day. I-relish nyo. Sige nga, i-holding hands nyo. Magkakatabi bang mag-asawa ngayon? Mag-holding hands naman kayo. Bakit naman parang merong pagitan dyan sa gitna? Ayan tayo eh. Valentine's Day naman eh. Oo. Each day is God's gift. Hinighlight ko po yan para mag-sink in sa atin na every day, habang tayo ay buhay, gift po yan galing sa Panginoon. Kaya wag po tayong panghinayangan, umaga na naman, ito na naman, parang may ikot na naman ng buhay, parang gulong ng palad. Alam niyo, kung iibahin lang po natin yung perspective ng ating pag-iisip, makikita natin na ang dami palang bagay na pinagkaloob sa atin ni God. Diba? Hindi nyo lang nakikita yun kasi hindi kayo nagbabasa ng Bible. Ang mindset natin, dapat yan, laging inuhugasan ng Word ni God. So kapag nakakapagbasa kayo ng Bible, nagkakaroon kayo ng bagong perspective, yun pala, they are new every morning. Great is thy faithfulness. So bago pala ngayon ng binigay na blessings. So lahat ng blessings ko kahapon, expired na. Bago na ulit ngayon. Lagi yan nagre-renew every 12 midnight. So paggising mo at ikaw ay buhay, magpasalamat ka kagad sa Panginoon. Hindi yung puro ka cellphone. Ayan tayo eh. It's all you get in exchange for the hard work of staying alive. Sabay-sabay, make the most of each one. Amen? Sige, tingnan nga natin, ano po ba daw yung God's original design for marriage? Kasi parang sinasabi natin, baka sinasabi mo lang yan, sister, kasi parang yan lang yung ideal. Actually, nakalagay lahat to sa Bible. Sinasabi lang po, nire-relay lang natin sa inyo. Pero para ma-remind tayo, ano ba yung original design for marriage? Basahin natin nung sinasabi sa Bible, Genesis 2, verse 18 to 25. Medyo mahaba-haba to. Kaya po, ano natin. Okay? Pakibasa nga, Chris. Charot. Blanca, pakibasa. Charot. So, Genesis 2, 18, 25. Basa. 1, 2, 3, go! Tapos na? Okay. Then the Lord God said, it's not good for a man to be alone. Sinong nakaisip nun? Si God. Okay? Hindi ang tao ang nakaisip. Hindi si Adan, hindi rin si Eva. Wala pa si Eva that time eh. Si
God. Biruin mo, sobrang concern niya sa atin, na alam niya kung anong kakulangan natin, kung anong kulang, at siya ang nagpupuno. Siya ang naggawa ng way. So yung design niya for marriage, siya din ang nag-create. Bakit? Ang sabi niya dito, then the Lord God said, it is not good for a man to be alone. So, it's okay dun sa mga iba po na single dito until now, kasi yan po yung reward ninyo kay God, di ba? Hindi po sinasabi natin na kapag wala kayong asawa, hindi kayo puno. Dahil ang nagpupuno sa mga single ay ang Panginoon. Amen? Ang lakas talaga ng boses talaga. Di ba? So, the Lord God formed the ground, all the wild animals, all the birds. Sabi niya dito, and the man chose a name for each one. So, bakit daw sinabi dito ni God na it is not good to be alone? So, dapat daw, I will make. So, ang nagbigay ng helper ay si God pa rin. Dahil alam niya kung anong makakapagpapuno sa'yo, binigyan ka ng magko-complement sa'yo. So, sino yung helper na yon? Your wife. Okay? So, anong unang kinreate? Lalaki. Sumunod, ang babae. Bakit? Kasi they complement each other. Yung wala kay Adan, ang nagpupuno nun ay si Eva. Diba? Kaya nga, nagpuproduce ng bata dahil sa kanilang dalawa. Hindi pwede mag-produce ng isa pang human being nang nag-iisa lang. Kailangan mo ng kaagapay. Kailangan mo ng katuwang. Diba? And that's your helpmeet. At sinabi dito, yung helper dito, kasi ngayon, pag sinabi helper, ay helper, alila, hindi. Sa Hebrew, ang tawag sa kanya, helpmeet. To meet the need. Diba? Help meet. Meet mo yung help, assistance. Yung hindi kaya ng isa, ang magpupuno nun ay yung kabila. Diba? So your wife is your helpmeet. Tapos ang sabi dito, fit, sa ibang version kasi, a helper who is fit for him. Ito naman, who is just right for him. Bari mo kinumpara, naghanap ng mga ibang mga animals, walang ibang pwedeng makapagpapuno nung gap na yon sa puso niya, kundi katulad niya rin. So, since Adan ay kinreate na kawangis ni God, di ba? He created in the image of character and image of God. At si Eva, kinuha dun sa tadyang. So, same character na meron si Adan, meron din si Eva. Magka-level yan, equally. Pareho po yan, hindi po dahil mas mababa. Nag-iiba lang po ng role sa buhay, pero in leveling sa mata ng Panginoon, pareho po kayo, magka-level po kayo. Okay? So, fit for Him. So, the Lord God formed a ground, all wild animals. So, nag-create siya ng animals, and sino ang nag-call daw ng mga names? Si Adan. Di ba? Anong pinapahiwatig nito? It speaks of leadership. Na ang nagpapangalan sa bawat tao, sa mga hayop noong unang panahon ay si Adan. So kaya naging aso yun kasi naisip ni Adan aso. Okay? So parang tayo din, di ba? Kapag nagkaroon ng anak, sinong madalas na nagpapangalan sa anak? Lalo na pag lalaki. Ang tatay. Naalala ko lang noon, kinuwento lang ng nanay ko, pwede ko bang ikwento? Meron kasi akong kapatid may kuya ko, si Alberto Randino. Ang tunay niyang pangalan, Alberto Jr. Kasi ang tatay ko, Alberto Senior, wala si tatay, no? Alberto Senior, okay? Pero nung nabubuntis na yung nanay ko, ang gusto niya talagang pangalan, Randy. May boy pa Randy boy. Parang ganun. Bakit kailangan may boy? Randy, gandang-ganda siya sa pangalan. Kaya nung nanganak siya, sabi niya dun sa nurse, sabi niya, ang ipangalan, ma'am, ano pong ipapangalan po natin, mother? So sabi niya, Randy, ang ganda ng pangalan, Randy. Okay po, Randy. Narinig ng tatay ko. Hinabol yung nurse. Burahin mo yan. Ang ipangalan mo dyan, Alberto. Ganyan, ganon, di ba? Kaya ang pangalan niya ngayon, Alberto. So, siya lang ang bukod tangi na may nickname sa amin na Randy. Ang layo, di ba? Kaya po nung dati, yung Bayantel pa yung telepono namin. Kasi sa school, ang pangalan mo, yung first name, di ba? May tatanong, hello po, pwede po makausap, sasagot tatay ko, pwede po makausap si Alberto. Sino? Yung malaki, yung maliit. Gaganon siya, natabing tatay ko. Siyempre, mag-iisip yung bata, malaki na si Alberto, di ba? Yung malaki po, anong kailangan na sa akin? So, ibig ko sabihin dito, ang nagpapangalan, madalas, okay, ay ang tatay, di ba? Bakit ba si Carlos Antonio Carlos, sino ba nagpangalan nun?
naman eh, kami. Di ba? So parang at some point, majority, according to survey, ang madalas na papangalan, kasi it's part of leadership of the person. Nandito ba si God? Anong sabi niya rito? He gave names to all the livestock, all the birds of the sky, and all the wild animals. But still, there was no helper just right for him. Kahit na ibinigay, ang una namang, kinrate ni God yung mga animals, diba, bago siya. So binigay niya, tapos pinangalan niya isa. Pero masaya siya na may mga aso. Pero iba pa rin ang nabibigay. Bakit wala akong makausap dito? Pag kinausap ko yung aso, aw-aw. Pag kinausap ko yung bakit wala akong kausap? Di ba? Na-realize na talaga niya yun na may kakulangan at nakita yun ni God. So anong lesson dito? Alam mo ba, kung may kakulangan kayo, alam ni God yun. At siya ang magpupuno nun. At kumbaga, bago nyo pa naisip na ni God. Okay? At ibibigay niya yon sa takdang panahon, in His time. So, kahit po mag-alaga kayo ng maraming aso, at sobrang mahal kayo ng aso, hindi nyo pwedeng ikumpara yung pagmamahal na pwedeng ibigay ng tao. Amen? Nakalagay po sa Bible eh. Hindi sila fit talaga. Ang hayop para sa hayop. Hindi yan para sa tao. Inaalagaan siya para pang-alaga. Pero hindi nyo pwedeng i-boyfriend, i-girlfriend ang aso. Amen? Amen. Okay. Verse 21. So the Lord God caused the man to fall into a deep sleep. While the man slept, the Lord God took out one of man's ribs and closed up the opening. So saan daw kinuha? Sa ribs. Tadyang. Di ba sa Tagalog tadyang? Sa gilid. Okay, bakit sa gilid? Bakit hindi sa taas? Ba't hindi sa utak? Okay, ba't hindi sa paa? Okay, ba't hindi sa kalyo? Excess. Bakit sa gilid? Kasi ang gusto ni God, katuwang nga eh. Side by side. Kinuha sa tagiliran at ang magpupuno rin ng tadyang na yun, mag-fit sa yun, ay yung si Eva din. Kaya ang mga lalaki, merong particular na fit na tadyang para sa inyo. Okay? So yung tadyang niyo, yung asawa nyo ngayon, yan na po yung tadyang nyo. Halimbawa na, yung asawa ko, kakaibang tadyang. Hindi talaga fit sa akin. Kahit po kakaibang tadyang siya, kayo ang magkaskas nun. Para mag-fit siya. Hindi po kayo hahanap ng ibang tadyang ng iba para i-fit sa inyo, kahit fit pa yon. Pag yan na po ang tadyang nyo at hindi pa fit, kayong maghahasa sa kanya para maging fit siya sa inyo. Amen? Amen. Genesis 2, sabi niya, 22. Then the Lord God made a woman from the rib, and He brought her to the man. Now, the man and his wife were both naked. Kita naman, naked, no? But they felt no ashamed. And they felt no ashamed. Oh, bakit? Kasi pinag-isa na sila ng Panginoon eh. Di ba? A woman was formed kumbaga, a woman formed galing sa man. Okay? So, pareho sila. Magkatuwang, magkasama. So, kapag sila ay pinag-isa, walang kahihiyan doon. Kasi, swak kayo eh. Swak kayo, di ba? Yun ang clear manifestation na si babae at si lalaki, kapag sila ay nagsama, mag-asawa na, dapat hindi sila nahihiya sa isa't isa. Hindi nahihiya physically at hindi naghihiyang magsabi kung ano ang gustong sabihin. Siyempre sabihin nyo naman in a nice way kasi kailangan ng respeto. Pero there should be no secrets in marriage, in married couple. Alam nyo kung anong nangyayari sa bawat isa, anong nararamdaman, anong problema. Kasi kayo ay iisa na. Amen. Sagot naman po ng amin, parang hindi kayo nag-agree. Ito na. Sabi niya, at last, the man exclaimed. Sino ang nagsabi nung at last? Ang lalaki, di ba? Ang nag-create, ang nag-create si God, pero ang nagulat ay yung lalaki. So at last, the man exclaimed, this one is bone from my bone and flesh from my flesh. She will be called woman because she was taken from man. Kaya siya tinawag na woman, ano ang root word ng woman? Man. So kapag tinanggal mo yung woman, magiging woo to you. Pero pag nilagay mo yung man, stand-alone man, kasi siya yung sa kanya nanggaling, nag-originate lahat. So pag pinagsama mo siya, magiging woman. Amen.
Sabi dito, this explains why a man leaves his father and mother and is joined to his wife, and the two are united into one. So kung kayo ay pinag-isa na, kailangan na kayong lumabas. Mag-create kayo ng sarili nyong pamilya. Hindi po pwedeng makipisan sa isa pang pamilya. Sa isang pamilya, isa lang po ang hari, isa lang po ang reyna, si nanay at si tatay. Ano po ang role ng mga biyenan? Support. Ayan. Pero sabi dito, leaves his father and mother. Ano po yan? Sinabi po ng Bible, kailangan nyo po talagang humiwalay. At ang ipipisa ninyo ay inyong asawa. Para lahat ng magiging desisyon nyo ay magsa-start sa inyong mag-asawa. Wala kayong ibang sisisihin. Kung nagkamali ang desisyon, hindi nyo pwedeng sisihin sa biyanan. Dapat po kayo lang kasi kayo ang magkasama. Now the man and his wife were both naked, but they felt no ashamed. Okay? So, ang sabi sa Ephesians 5:25-28, so yan po ang original design. Sinahantulad din po kasi ito na husbands, love your wives just as Christ loved the church and gave himself up for her. So, sinabi sa asawang lalaki na sabi daw, mahalin nyo ang inyong asawa. Wala po kayong ibang mamahalin pa, kundi yung asawa nyo lang. Kahit po hindi siya kamahal-mahal sa paningin nyo. Paningin nyo lang. Bakit yung ibang tao, minamahal siya? Bakit ikaw hindi mo minamahal? Meron ka bang nakikita sa kanya na hindi ka mahal-mahal? O ikaw mismo ang may diferensya kaya hindi mo makita na siya ay mahalin? Malalim. 'Di ba? So, to make her holy, cleansing her by the washing with water through the word. Ang daw ang nagpapaklen sa isang pagsasama is through the word of God. Kung may conflict, ang nag-aayos, ang laging arbiter, kung ano ang sinabi ni God. Hindi yung kung ano ang sinabi ng biyanan. Okay? And to present her to himself as a radiant church. Katulad nung, kasi when we got married, dalawa po ang nagkaroon tayo ng covenant doon sa naging asawa natin at ang covenant natin sa Panginoon. Kaya tayo kinakasal di ba? In the eyes of the man and in the eyes of God, you declare your spouse na siya ang gusto mong maging asawa. Di ba? Kaya may marriage vow. At meron ding, contract. So, yung contract na yon until lifetime, hanggat hindi namamatay yung isa, valid siya. Wala siyang expiration. Ganon din yung vow na sinabi mo sa kanya. And to present her to himself as a radiant church, just like Jesus. So, when Jesus laid down His life to us, just like yung sa church, kinlens niya tayo through His blood. So, ganon din ang asawang lalaki. Kayo po ang magkiklens para sa inyong asawang, bakit tayo na? Asawang babae. Without stain or wrinkle or any other blemish, but holy and blameless. Verse 28, in this same way, husbands ought to love their wives as their own bodies. He who loves his wife, loves himself. Kung mahal niyo ang sarili niyo, mahalin niyo ang asawa niyo. Huwag kayong makasarili. Sabi niyo, makasarili ako, kaya mahal ko lang sarili ko. Pero hindi nyo alam, to become one, a part of you, kung kayo ay mag-asawa, a part of you, nakakonect dyan ang asawa ninyo. Kaya nga nagbabago ang apelido ng babae. Sino ang dala-dala niyang apelido? Yung lalaki. Sa ibang bansa, kasi, okay, marami kami makakilala na yung mga pangalan nila, apelido nila, pag nag-asawa, it's either dala-dala pa rin nila yung apelido nila as is, or wala sila lang apelido at all. Sa Vietnam, ang lahat ng pangalan doon, ang apelido puro Nguyen. So, kaya yung may mga kape na puro Nguyen. Kasi pag tinanong mo, what's your name? Ngi Nguyen. What's your name? Ngi Nguyen. What's your name? Ngi Nguyen. Nguyen. Are you related to each other? No, we are Nguyen family, but we are not Nguyen. Di ba? Lahat Nguyen. Sa India, wala silang surname. Pero dito lang sa Pilipinas, hindi naman dito lang, pero traditionally dito sa Pilipinas, kapag ikaw ay nag-asawa, madalas, di ba, kinikerry mo yung apelido ng lalaki. Bakit? To show to people na ikaw ay may asawa na at ang nagli-lead ng bagong pamilya ay ang lalaki. Kaya nga, Team Talatad, Team Salvador,
Team Rojas. Pag sinabing Team Rojas, sinong tatay niyan? Pastor Ryan. So, paano daw? How to create love and laughter in your marriage according to the Bible? Ready ba kayo? Marami pong sinasabi sa Bible, pero ito po yung mga madalas na pwede nating sundin para magkapag-create ng love, mawala yung friction at maging happy tayo sa ating pagsasama. Okay? Number 1, your spouse must be your most important person. Pakibasa nga po according sa Matthew 1, 2, 3, go. Kapag kayo kinasal na, meron po kayong covenant. At yung covenant na yun is sacred in the eyes of God and in the eyes of man. Lagi po niya yung ina-acknowledge sa law of the land and law of God. Kaya kapag kayo mag-asawa na at gusto nyo pang mag-asawa ulit, ang unang tinatanong, may sinumar na ba? Kasi kapag ikaw ay nakalista na may asawa ka na, hindi ka na pwedeng mag-asawa ulit dahil ang una mong asawa ay yun palagi ang asawa mo. Hindi ka na pwedeng mag-asawa ng iba. So therefore, kapag nagkaroon ng conflict, separation is not an option. Amen? Kapag nagkaroon po ng hindi pagkakaunawaan, kahit ano pa yung katulad na inisa-isa kanina, reasons for unhappy marriage, hindi po pa rin yun reason para kayo ay maghiwalay. Dahil ang sabi po ng Bible, therefore what God has joined together, let no one separate. Ang makakapag-separate lang po ay kung mayroong isa dyan ay namatay na. Huwag nyo naman pong patayin, no? Para lang yan tayo. Murdered pa rin po yan. Masama po yan sa alam ng Diyos kung pinapatay mo ang asawa mo. At alam nyo ba, na hindi lang pagpatay ng murder. Kapag kayo ay may hatred, puot, galit, inanakit, sa kahit sa sino, lalo na sa asawa nyo, para nyo na rin siyang minumurder. Nakalagay po yan sa Matthew, basahin nyo. 'Di ba? Hindi nyo kailangan patayin siya. Sa isip pa lang sinasaksak nyo siya, minumurder niyo siya, at masama po yun. Anything na meron pa kayong kinikerry na puot, galit, hinanakit, at lalo-lalo na unforgiveness, yan po ang nagiging lead. Yan po ang naging rason para hindi masagot ang inyong panalangin. Nakalagay po yan sa Bible. So ano pa po yung sumunod? Number 2, you are partners and not enemies. Okay? Kahit po meron kayong hindi pagkakasunduan, may iba kang naiisip, may iba ka ring way ng paggawa ng isang bagay. Alam nyo, ang end goal nyo pa rin, isa pa rin ang goal nyo para sa kaibubuti ng pamilya. Tama po ba? Hindi lang, magkaiba lang yung pamamaraan, pero yung end state, isa pa rin yung goal ninyo. So therefore, hindi po kayo magkaaway. Kayo ay mag-partner. Help meet. Sabi, be completely humble and gentle. Be patient, bearing with one another in love. Bear one another. Kung may weakness yung isa, ikaw ang mag-a-adjust. Ang isang, di ba, sa pag-aasawa naman yan, hindi naman yun palagi yung ang binibaby, lagi yung babae. O kaya ang binibaby, bonjing, yung lalaki. Hindi po ganun. Sa pag mag-aasawa, lagi po yan, kayo nakakaalam kung paano kayo mag-a-adjust para mawala yung friction. Amen? Kasi kayo mas nakakakilala sa asawa nyo. Gusto mo ba may iba pang makailam sa inyo? Siyempre hindi. Bear by one another. Make every effort to keep the unity of the Spirit through the bond of peace. May effort po. Hindi po pwede na, dapat alam niya na yun. Dapat lagi niya akong sinusuyo. Dapat lagi siyang nagsusorry. Minsan di ba kayo nakapapanood natin sa telenovela, nakakapagod daw laging nagsusorry kahit wala naman ako kasalanan. Lagi na lang ako. Totoo yun. Kasi nakakaubos po ng love tank. Yung lagi kang bigay ng bigay, tapos hindi ka nare-replenish. Amen? Kahit po ang cellphone nyo, pag hindi nyo charge, anong nangyayari? Nauubos din. Ganon din po. Habang ikaw ay nagbibigay, dapat binibigyan ka din. Amen? Number 3, don't bring up the past. Bakit? Love is patient. Alam niyo na po dapat to. Love is kind. It does not envy. It does not boast. It is not proud. It does not dishonor others. It is not self-seeking. It is not easily angry. Hindi daw magagaliting. Yung di ba yung masyadong sa asawa. Yung parang sensitive.
Parang lagi kayong makaganyan. Bakit gaganyan kayo sa asawa nyo? Di ba? It keeps no record of wrong. Tandang-tanda ko, noong 1979, hindi mo ako sinipot. Don't bring up the past. Alam nyo, ang sugat, kaya nga may peklat eh. Para po yung peklat, yan ang magre-remind sa inyo na huwag mo nang kulkulin kasi dati na siyang nagsugat. So kung kukulkulin mo pa rin yung peklat mo, magnanana, magsusugat, lalalim, di ba? Magnanaknak. Huwag na pong ganun. And then, kung meron kayong issue, I recommend na kung kayo may issue mag-asawa, isettle nyo kaagad at huwag nyong hayaan na mag-prolong ng for so many days, for so many weeks. Bakit po? Kapag nasettle na, hindi rin po pwedeng i-bring up pa yung past. Di ba sinabi ko na nga sa'yo, yun, yung word na yun, di ba sinabi ko na nga? Bakit parang hindi mo ko pinapakinggan? Masakit sa tenga, di ba? Diba? Parang gusto mong ipasama doon sa asawa mo na ang tanga niya, hindi mo mag-gets. Parang ikaw, mas nakakaangat ka kaysa sa kanya. Hindi po ganon. You complement to each other. Love is patient. Maging mapagpasensya tayo. Hindi, pinanganak na akong ganito talaga. Talagang, ganito ako. Hindi nga po ganon. Ang makakapagpabago sa inyo, si God. Kung lagi kayo nagpipray together, one way or another, merong meron malilinis at malilinis sa inyo. Amen? Number 4, remember your marriage vow you made to each other. Natatandaan niyo pa ba? Nung panong dati pa, merong di ba, yung babasahin lang. Ngayon kasi, ang marriage vow, personalized na, customized. Kung ano yung gusto mong sabihin. Ganon din ba kayo nung nagsabi kayo sa asawa nyo? Customize? Yung vow nyo? I promise you, you will be, I will love you until end of the day. Ano ba yung mga dalas nasabi? I will be your great supporter, cheerleader. I will love you until the day. I will cook for you, massage you every day, day and night. Ano ba bang sinabi niyo doon? Till that. Pero ang marriage vow, talaga, ang nakita ko lang, sabi niya, in the name of God, I, Nancy Caringal, take you, albawa, Sam Salvador, to be my husband, to have and to hold from this day forward, for better, for worse, for richer, for poorer, in sickness and in health, to love and to cherish until part by death. Till death do us part. This is my solemn vow, so help me God. So help me God, in Jesus' name. Di ba may ganon? Tama ba? Yun ba yung sinabi nyo? Bakit hindi nyo tinutupad? Oo. Sinabi niyo yun sa harap ng nagkasal sa inyo, at sa harap ni God, na representative yung nagkasal, at sa harap ng tao, kasi narinig namin. Bakit hindi nyo ginagawa? Diba? Kaya nga, sabi dito, let love and faithfulness never leave you. Bind them around your neck. Never leave you, kasi madami talagang tukso. Write them on the tablet of your heart. Always remember, there's power of remembrance. Ano ba yung nagustuhan nyo dun sa asawa nyo? Porke pa tumaba na kami, hindi nyo na kami mahal? Hello! Kaya po kami tumaba kasi po nanganak po kami. Di ba? Ang hirap pong manganak, magbuntis ng 9 na buwan, dala-dala po namin yan at nag-ire. Siyempre, yung dating katawan namin, na-deform na. Di ba? So kahit makita nyo na marami kaming stretch marks, hindi na kami makinis, laylay na yung balat, hindi nyo na ba kami mamahalin? Sagutin niya yan! Charot. Hindi ganun, di ba? Minahal nyo ba dahil sexy siya? Isipin nyo ngayon, kayo mag-isip. Ano bang dahilan? Ano bang nagustuhan nyo sa napangasawa nyo? Bakit nyo siya nagustuhan? Bakit ba? Wala lang. Wala. Dito na Diyan na yan Pinag-ano kami. Ano man tawag to? Yung arranged marriage. Ganun ba yun? Di ba, dumaan kayo sa boyfriend, girlfriend. At some point, alam mo kung ano yung amoy ng hininga niya. Di ba? So tapos ngayon, nagtataka ka, bakit ganyan ang hininga mo? Di ba kayo nag-kiss nung mag-boyfriend, girlfriend kayo? Hindi. Very good. And then you will win favor and a good name in the sight of God and man. Those who are faithful in their marriage, there always a reward and favor from the Lord. Diba? Kaya bakit pag may kinakasal na, ilan na po bang, nag-celebrate ba kayo anniversary? Ilan na po yung anniversary nyo? Ay, magsa-celebrate na kami ng 50th anniversary. Wow! Golden! Umabot na po kayo ng ganyan. Diba? May kakaibang wow factor pag umaabot ng ganon. Sino ba yung pinakamatanda ng kinasal dito? Kayo po, ilan taon na? 50?
34? 34? 34. Kayo na, ilan? Hindi, 73 ka. Ibig sabihin, kung kailan ka, ilang taon na kayo kinasal? 53. Wow! O, di ba? Kayo nga, napapalakpak kayo eh. O, ganun yun. Pag umabot ng ganun, at yun ang gusto nating lahat, umabot tayo until the end of time. Di ba? Na magkasama. Marami nga, di ba yung yung pag magkasama sila, yung matanda na, ugot-ugot, tapos may nakita kami dun sa nakita kami sa Korea. Yung na siya, yung pag matanda na, no, lalong, humuhukot yung, yung likod, lumiliit. Yung lalaki, may tungkod na siya, ganyan na siya, ganyan. Tapos yung babae, may pagano na rin, pero nagtitrain sila. Tapos, siyempre sobrang lamig, siguro nagkaka-arthritis na yung lalaki, nanginginig siyang ganyan, no. Di ko naintindihan yung sinabi, pero base lang dun sa action. Sabi ng babae, hindi basta ko, mo yung i-stretch mo yung paa mo. Parang ginano niya yung paa, ginanon niya. Sabi niya, okay pa ba? Okay pa ba? Sabi ng babae, okay. Gusto mo, embrace kita? Siyempre, ako lang po, subtitle to, subtitle. Subtitle. Sabi niya, gusto mo, embrace kita? In-embrace niya yung lalaki ng ganyan. Kasi nanginginig na, kasi lamig nga eh. In-embrace niya ng ganyan. Tapos, tinuturo niya na, tayo na yung next station, bababa na tayo. Sabi niya, bago pa tumayo, 5 seconds pa lang, kinuha niya na yung tungkod. Gusto mo? Tanong mo, ikanan mo, tayo ng tanong ka. Sunod naman yung lalaki. Okay. Oh, ang sweet. Di ba? Nagtitrain pa rin kahit matanda na. Walang ibang anak. Ibig ko sabihin, ang makakasama nyo hanggang sa inyong pagtanda, hindi naman yung anak nyo, yung asawa nyo. Kaya kung ngayon magganit kayo sa asawa nyo, paano na? Baka mamaya, pag nakagano, babatok-batukan nyo na lang. Ayan tayo eh. Di ba? Mahalin nyo yung asawa nyo. Kasi then you will win favor and a good name in the sight of God and man. Number 5, encourage and build each other up. Therefore, encourage one another and build each other up, just as in fact you are doing. Encourage nyo naman. Ano yung ibang love language? Aside sa touch. Yan tayo, mahilig sa touch eh. Di ba? Words of affirmation. Ang galing mo. Grabe. Iba ka ngayon. Ibang ganda mo ngayon. Uy, lumalakas ka. Hindi ko alam kung paano nyo na-encourage yung asawa nyo kasi kayo po ang hindi niya dapat naririnig yun sa ibang tao. Kapag naririnig niya yun sa ibang tao, ang tendency, mafo-fall siya dun sa nagbibigay sa kanya ng encouragement. Doon nagsa-start. So bago pa maibigay ng iba, ikaw nang magbigay sa asawa niyo, magpuno nun. Kasi it's part of love language. Amen? Hindi dapat ibang tao ang nagpupuno ng love language ng asawa. Dapat po ang asawa din. Number 6. Sabay-sabay nga po. 1, 2, 3, go. Pinatawad niyo na ba? Tawarin niyo na. Ayan tayo eh. Oh. Be kind and compassionate to one another, forgiving each other just as Christ, God, forgave you. Kung ikaw pinatawad tayo ng Panginoon Diyos, marapat din po na tayo din ay magpatawad. Sabi sa Bible, ilang beses daw dapat nagpapatawad? 70 times 7. Bakit 7? 7 is, divine number, perfect number. Diba? Bakit sa perfect number? Nung kinreate ang creation, perfect siya, complete pagdating ng 7th day. 70 times 7, complete. Ibig sabihin, walang katapusang pagpapatawad. Nagkasala ka ngayon, patawarin mo ulit. And you should not keeps no record of wrong. Hindi mo dapat binabalik-balikan, sinusumbat sa asawa kung ano ang pagkakamali niya. Kasi yan po ang nagiging anay ng pag-aasawa. Amen. Patawarin niyo na po. Okay, yung iba dito, kasama ba yan? Kasama po to, no? Accept and love your, basahin nga po, 1, 2, 3, go. Kapag po pinakasalan niyo na yung asawa niyo, kung ano po ang pamilya niya, pamilya niyo na rin. Amen. Sabi po dito sa Ruth, but Ruth replied, don't urge me to leave you or to turn back from you. Where you go, I will go. And where you stay, I will stay. Your people will be my people, and your God, my God. Where you die, I will die, and there I will be buried.
May the Lord deal with me, may it ever so severely, if even death separates you and me. So, kaya po in-laws. Kaya po siya in-laws. Di ba, meron tayong, sinabi ni God, honor your father and mother. So, parents. So, kapag po kayo ay nag-asawa na, parents nyo na rin po ang in-laws. So, kasama po siya, sinasakop po niya yung sinabing, honor your father and mother. Amen. Paano, sister? Kakaiba talaga yung biyanan ko. Dragon. Year of the Dragon ngayon. Dragon talaga. Yung ugali, napakasama. Talaga ba? Meron pa bang sasama pa kay Satanas? Ganyan. Oo, kapatid ni Satanas. may kakilala ko, ganun eh. Ayoko, kapatid niya si Satanas. Ganun. Bakit? Di ba? Anong meron? Hanapin niyo yung root cause. Ano ba yung, bakit may friction sa inyong dalawa? Kayo po kasi nakakaalam kung anong rason. At kung may rason, dapat mag-adjust. Okay? Hindi po kayo mananalo sa biyanan ninyo. Kahit ano ganyan, hindi po kayo mananalo. Kita nyo si Annabel Rama at saka si Sino yung anak niya? Yon. Naghiwalay daw. Sabi sa chismis bawal palang chismis dito, no? Sabi po kay OG Diaz. Marvin, tama ba si OG Diaz ang source natin? Sabi ni OG Diaz daw, kaya daw naghiwalay dahil daw dun kay Annabel Rama. Pero sinasabi natin dito, kahit ano pong sama ng in-laws natin, kailangan po natin silang i-treat with love. Love and accept them, and even their extended family. Sino po? Yung mga bilas, yung mga, anong tawag ba iba? Anong tawag ko doon? Bilas din, babae, bilas din. Hipag. Ayan, yan. Pamangkin. Ganyan, pamangkin sa pangalawa, pangatlo, pangapat, panglima. Ganun. Kaya pag nagre-reunion, ang dami. Para kami, pamilya namin, madami. Kala mo, every week, reunion. Ganun. Pero ang saya, di ba? Kapag lahat, sama-sama, masaya, walang friction, ang saya lang. Parang baliw lang. Parang ganun. Kasi tawa lang ng tawa. Ang nagbibigay po kasi ng malaking hurdle para sa isang pamilya ay yung conflict in the relationship within family. Hindi mo pwedeng papiliin ang iyong asawa. Mamili ka. Ako ang nanay mo. Di ba? Lagi napapanood nyo? Sinong palaging pinipili ng asawa? Sino nananalo? Ha? Yung nanay. Talaga ba? Di ba sabi nga, you should separate. Kaya ang malaking factor din na kayo ay nakaseparate, nakabukod. Kasi walang magsisisi sa inyong dalawa kundi kayo lang. Amen? Okay, so just in case nga, hindi po talaga may conflict, hindi. Pray for them. Pray for them. They are not your enemies. They are your families. Amen? Number 8. Pakisigaw nga po to. 1, 2, 3, go. Dinidate niyo pa ba ang asawa ninyo? Hindi na, kasi walang budget. Hindi niyo po kailangan ng malaking budget sa pagdidate. Alam niyo yung date is considered, okay, sabi dito, and let us not neglect our meeting together, as some people do, but encourage one another, especially now that the day of His return is drawing near. Okay? Madalas to sinasabi kapag let us meet together, pumunta sa church. Actually, pag pumunta kayo sa church, kasama ang asawa nyo, it's a double date. Nagdi-date kayo kay God, na kasama nyo, dinidate nyo rin ang inyong asawa. And it bonds the relationship. Amen? Kaya ang goal talaga is kapag mag-church, sama-sama ang buong pamilya. Para isang pinapakinggan, isang anointing, isang blessing, and one spirit. Amen? There's no conflict at all. So date your spouse. So kapag pupunta kayo dito sa church every Sunday, you are dating your spouse. After that, pupunta kayo somewhere. Saan? Sa Pandeselo para kumain. Nakatama. Diba? Sa Jollibee para kumain. It bonds the relationship. So, wala kasi kaming masyadong pera. Hindi nyo kailangan. Kahit lang magkapi kayo sa 7-Eleven, magtoknening kayo sa kanto, ang kailangan lang, magkaroon kayo ng me time together na wala yung mga anak. Bakit? Kasi doon kayo nakakapag-usap na napag-uusapan nyo yung nakaraan, naaalala nyo yung unang yung date. Naalala ko dati sa pag-usapan nyo ibang tao, charot. hindi ko alam kung anong pinag-uusapan nyo. Pero, iba talaga kapag nakikipag-date, di ba? Iba. Alam nyo yan. Amen. Number 9. Uy, bakit yun naman sinabi yan? Giving na po ba? Opo, giving na. So, madalas po, di ba, number 1, ang isa sa mga issues ng
unhappy marriage is finances. Ang susi po, kung meron kayong problema sa pera, mag-tithes po kayo. Lagi po, hindi po yan biro at hindi po yan paulit-ulit dahil gusto namin, hindi. Ang pera po ninyo, nakakapunta, kay God, ang accountability po niyan kay God. Si God po ang naglilista. At alam niya kung nagtitithe kayo, hindi. Ang Malakay 3:10, hindi lang po yan binibigay, kumbaga it's a universal promise to all who give their tithes and offering. Ano ang promise doon? The Lord will open the windows of heaven. So may opportunity. Okay? So kung wala kang trabaho, maybe magbibigay si God ng magbubukas na isang posisyon para sa'yo. God will pour down all His blessings, magbibigay ng pabor para kapag nag-apply ka, sa dami ng pumila, 1,000, ikaw ang pinili. Amen. Ano pa yung sumunod? May hedge of protection. And God will stop the insects to eat the crops. Pag pumunta ka dun kung saan ka nag-apply at ikaw nga ang natanggap, kahit na ang daming babae, hindi ka na-attract. May hedge of protection. Kahit ang layo-layo, hindi ka na-aksidente. Kahit na ang hirap-hirap ng trabaho, parang ang dali-dali lang sa'yo. That's the hedge of protection because that's the promise of tithing. Sabi dito, of all that you give me, I will give you a tenth. Sinong nagbigay sa inyong asawa? Si God. So kahit wala kayong asawa, because God give you all of that you give me, I will give you a tenth. So paano niyo bibigay yung tenth ng asawa niyo? 'Di ba? At some point, hindi natin binibigay. Yung tadyang niya, ibibigay nyo dito. Hindi po, inyo na yung tadyang. Kasi tadyang nyo yan. Pero ang binibigay, yung finances. Yung money na ibinibigay po natin dito sa tithes and offering, hindi naman napupunta sa amin. Napupunta rin po sa mga MC. Napupunta yan sa mga, ano ba to? Sa mga ginagawa dito sa church. Ngayon, magkakaroon tayo ng anniversary. Diba? 25th anniversary. Tama po? Sa April. May libre ba ngayon? Wala, may gastos po yun. At saan kukunin ng panggastos? Manggagaling po yun sa tithes and offering. Amen. At so, hindi po namin kinukuha. Ginagamit din po para sa inyo. Nakikinabang din po tayo daan. Number 10. Malapit na tayo matapos. Rekindle intimacy on your marriage bed. Okay. Naku, let marriage bed be held in honor among all and let the marriage bed be undefiled. Yan ang isa sa mga reason kung bakit naghahanap si lalaki kasi hindi na pagbibigyan ni babae. Totoo po ba yun? So kung hindi po ba, i-schedule niyo na po, Valentine's Day. Diba? Kaya bakit po ba pag Feb 14, laging fully book ang, sago mo. Ano ba daw, kung mahal mo, sabi ni Robin, kung mahal mo, ayaw sabihin. Kung mahal mo, isogo mo. Hindi nyo kailangan magsogo. May sarili kayong kwarto. Diba? Your bed is honorable in the eyes of God. Kahit anong gawin nyo diyang mag-asawa. Magtumbling-tumbling kayo, ganyan, honorable yun. So if you are doing it outside marriage, sa ibang tao, ibang lalaki, o single ka, ginawa mo yun, na ginagawa lang na dapat mag-asawa, yun, imbis na nagiging gift, nagiging curse. Amen? Kaya dapat, doon lang tayo gumalaw in the bounds of marriage. Kaya binigyan na nga kayo ng asawa para lifetime, may intimacy kayo. Hindi nyo nahahanapin sa iba. Amen. Sabi po dito, ayan, 1 Corinthians 7:3-7. Rachel, pakibasa nga. Charot. 1 Corinthians 7, verse 3-5. A husband should fulfill his marital responsibility to his wife, and likewise, a wife to her husband. Pinufulfill niyo po ba? It's a command sa mag-asawa, ha? Ayun, yung mga single dito, mag-asawa lang po. Mag-asawa. Wife nga. May wife ba kayo? Kung wala kayong wife, di kayo pasok dito. A wife does not have the right over his own body, but her husband does. In the same way, a husband does not have the right over his own body, but his wife does. Do not deprive one another sexually, except when you agree for a time. Meron namang exception. Hindi naman palaging, napakahilig niya, sister. Hindi ko na talaga kaya. Pagod na ako. Ano ba bang gagawin ko? Magtongkat ali ka. Charot, hindi. Ay, ibig sabihin, ang sabi dito, di ba, do not deprive.
Sabi niya, napag-uusapan naman daw eh. Except when you agree for a time. You agree to one another, hindi kayo dapat nahihiya. You agree. Hindi tayo pwede ngayon kasi may period ako. O, diba? Pwede nyo naman sabihin, nahihiya ba kayong sabihin yun? Mag-asawa, nahihiya ba kayong magsabihin yun? Hindi ko sabihin. Talagang gusto. To devote yourselves to prayer. Fasting tayo ngayon, 1 month eh. Hanggang kailan ang fasting mo, Han? 3 years. Depende sa inyo yan. If you agree for a time, kung yun talaga yung agreement nyo, why not? Diba? To devote yourselves to prayer. Then come together again. Pero wag daw lifetime din yung fasting. Come together again. Otherwise, ano daw gagawin? Yan ang magiging leakage eh. Stepping stone yan ng devil. Satan may tempt you because of your lack of self-control. Kasi ang katawan natin, dinisign yan. Kay lalaki, kay babae, dinisign yan para doon. Dahil gift nga yan para sa mag-asawa eh. Diba? So, kaya po yan dinisign doon. So, dapat, ito po, sundin natin according sa Corinthians 7, verse 3 to 5. Amen. This is in the bounds of marriage. Sinasabi po to para sa mag-asawa po. So, kung yung mga singles, parang medyo hindi kayo komportableng pakinggan, maging open po kayo dito para maipag-pray nyo na kayo ay mapunta sa tamang lalaki at tamang babae. Ngayon pa lang, ipag-pray nyo na kung sino ang inyong mapapangasawa. Meron ako kakilala, nanay siya. Parang pa rin, yung anak niya yata magti-teenager niya. As early as now, pinagpipray niya palagi kasama sa prayer request niya yung mapapangasawa ng kanyang mga anak. Kasi mixed din, lalaki-babae. So ang prayer niya na una, mamahalin yung kanyang mga anak. Kasi hindi natin makakasabay mga anak natin until silang pagtanda, ang makasama nila yung asawa nila. So, makahanap o maibigay ni God yung tamang tao na mamahalin yung anak niya hanggang sa pagtanda. Pangalawa, yung makakasundo niya. Dalawa lang po, yun lang. Kasi kung yung mamahalin siya at makakasundo niya, yung 80% ng conflict sa pag-aasawa, mawawala na. Yung 20%, kaya na po ni God yun. Ano yun? Kung finances, mag-tithes ka lang, kayang-kaya ni God. Amen? Amen. Number 11. Enjoy each other's company. So be happy with your wife and find joy with the one you married. Be happy. Kahit ano pong maging itsura niya, mahalin niyo po siya at i-enjoy niyo po. Find joy. Kayong gumawa, maghanap ng kung ano ikaliligaya niyo sa isa't isa. Kasi kilala niyo naman yung asawa niyo, ano makapagpapaligaya sa kanya. Kung love language niya, gift, edi regaluhan mo araw-araw. Bigyan mo ng stork every day. Regaluhan mo pagkagaling mo sa trabaho. Uy, di na lang kita neneng. Hindi kailangang magarbo. Di ba po? Ang ma-appreciate ng babae na may love language sa gift is yung thoughtfulness. Na naaalala niya ako, na pag nakita niyo yun, naaalala siya. Amen? Nakakita ng ketchup, naalala ko siya, bigyan mong ketchup. Ganon, oo. So, be happy with your wife and find joy with the woman you married, pretty and graceful as deer. Let her charms keep you happy. Let her charm keep you happy. Let her surround you with her love. Why should you give your love to another woman, my son? Why should you prefer the charms of another man's wife? Bakit pa kayo maghahanap sa iba kung binigay na nga ni God sa inyo ngayon na? Amen? And number 12, let Jesus be the center of your marriage. So 100% foolproof. Ayan, foolproof. Mali pala ako. Foolproof. Na kung si God is in the center of your relationship, ang sabi po dito, though one may be overpowered, two can defend themselves. But a strands of three, sa ibang version, a cord of three strands is not quickly broken, not easily broken. Kung si God ay nasa sentro ng inyong pag-aasawa, wala pong iba na makakapasok, may hedge of protection sa inyo. At kung meron man conflict, meron mang problema, madaling nasusolusyonan. Kasi we fix our eyes on Jesus. Amen? So in closing, gusto ko lang ipaalala sa inyo, kung meron kayong matatandaan ngayon, basahin niyo po Ecclesiastes 9, madaling tandaan. Ang paborito kong libro sa Bible, Ecclesiastes. Ecclesiastes 9:9, basahin po natin, 1, 2, 3, go! Amen. At ang huling-huli, Colossians 3:14, and over all these virtues, put love,
which binds them all together in perfect unity. Pag may pagmamahal sa pamilya, di ba, the greatest of it all is love.